Hello guys, magluluto tayo ngayon ng baked mussel, easy baked mussel. Meron tayong ditong tahong, kaso ang papayat ng tahong na nabili, kaya pagtsaga na lang natin, babawi na lang tayo sa ating mga pampalasa na ilalagay. So, initin natin yung ating pan. Maglagay tayo ng mga 2 tablespoon na butter. Kahit anong klaseng butter pwede. Ayan, habang tinutunaw na natin ang ating butter, maglalagay na tayo ng mga 2 tablespoon na garlic. Guys, pa-share naman ng ating live. Hello sa inyong lahat. Ayan, habang tinutunaw natin ang ating butter, ilalagay na natin ang ating breadcrumbs. Ayan, pag nailagay na natin ating breadcrumbs, hinaan natin yung ating apoy para hindi masunog ang ating butter at saka yung bawang. Magtataka siguro kayo kung bakit may breadcrumbs akong nilagay. Yung breadcrumbs kasi is pampalapot natin para kumapit siya sa laman ng tahong. So, ayun nga, nilagay na natin ating breadcrumbs. Maglalagay tayo ngayon ng 1 cup na fresh milk. So, ayun guys pagka nilagay na natin ang ating fresh milk, kailangan halo-haloin na natin siya at kailangan mahina yung apoy para hindi mamuo yung gatas na ilalagay natin. Yan, halo-haloin lang natin siya, ang ganyan. So, pag nailagay na natin yung ating gatas, pwede na natin lakasan yung apoy. Ayan, habang hinahalo natin siya, maglalagay tayo ng pepper. Ayan, damihan natin. Tapos salt. Maglalagay tayo ng salt. Ayan. Ayan lang siya guys. Halo-haloin lang natin siya hanggang lumapot kasi may breadcrumbs tayong nilagay. Ano ba ni Nisa? Nakasam kasi. Hello, Vanessa. Nakita mo na ba yun, Miss? Ayan siya guys. Lumalapot na yung ating big Vanessa. sauce. Ayan. Ayan, tikman lang natin ulit ang ating sauce. Sarap. Lagay tayo ngayon ng parmesan cheese. Yung parmesan cheese, mga 2 tablespoon. Ayan. Ayan, yung ating base na ilalagay. Ilalagay tayo ng dried basil. Dagdag pampalasa. Ayan, hinahalin natin yung apoy. Ayan, okay na siya. So, ayun na siya guys. Ang ating base na sauce na ilalagay. So, na-arrange na natin yung ating tahong.
sa baking pan. Ngayon, ilalagay na natin yung ating sauce sa ating mga tahong. Yan. Yan. Yung ating sauce na ginawa, sakto lang sa tahong na ginawa din natin. Para walang sayang. So, ito na ang ating baked mussel. Lalagyan na natin siya ng cheese. Gagadgaran lang natin siya ng mozzarella cheese. So, siya lang ating baked mussel. Mozzarella cheese pang ilalagay. So, mahihirapan tayo pag one by one natin siya gagadgaran. Ang gagawin na lang natin, magagadgad na lang tayo dito para i-tap na lang natin. Ayan. Gagadgarin lang natin yung sakto lang para hindi naman sayang yung ating mozzarella kay napakamahal ng mozzarella. Ayan. Kung wala kayong Arla na mozzarella, kahit anong brand pwede naman. May mga mura din na na mozzarella. So, ang gagawin lang natin, ito na yung grate natin na mozzarella cheese. Itatap lang natin sa ating mga tahong. Ganyan lang siya. Ayan. Yung cheese ng mozzarella, kung wala naman kayong mozzarella, pwede naman cheddar cheese or quick melt cheese. Pwede rin. Kaso, sa akin kasi gusto ko kasi ito para maganda yung outcome ng ating baked mussel. Kasi payat na nga yung tahong, tapos gagamit pa tayo ng cheese na wala na.
So, ganun siya guys. So, ayan, nalagyan na natin ng ating bake mussel na ilagay na natin yung ating mga mozzarella cheese. So, ito na siya guys. Ang gagawin lang natin dito, i-oven na lang natin siya ng 5 minutes sa 180 degree. So, ayan. Isiset lang natin yung ating oven sa 180. Ayan. Tapos, isiset natin ng mga 5 minutes. Initin muna ang ating oven para maganda yung kalabasan bago natin ipasok yung ating tahong. So, ayun guys, initin lang natin siya ng 180, isiset lang natin ng 180 sa 10 minutes na na oras para yung 5 minutes pampainit natin sa oven, tapos yung another 5 minutes yung pag-bake na natin sa tahong. So, ayun guys, hi Bani! Hello! Ay, sos Bani. Dahil hindi magkasya sa iyo yung isang tahong lang. So, ayun guys, mainit na yung ating oven. Ipasok na natin yung ating tahong. I-oven lang natin siya ng 5 minutes. Ha? Luto mo? Ano siya? Guys, nawawala yung ating live. Hello? So, habang inaantay natin yung yung ating tahong,
prepare na natin yung ating susunod na gagawin. So, yun guys, after 5 minutes, ito na ang ating baked mussel. Ayan na siya guys. After 5 minutes, ito na siya. Ayan. Ito na ang ating baked mussel. So, guys, madali lang tong gawin. Kung hindi pa kayo naka-follow sa aking YouTube channel, please follow yung ating YouTube channel. And pa-share na rin po lahat ng mga video natin para masundan nyo yung ating recipe sa araw-araw. So, maraming salamat guys sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye!